Ang kwentong ito ay isinulat base sa isang aktwal na kaganapan noong taong 1976 sa Bacolod. Maagang nagkaanak at bumuo ng pamilya si Julio. Isa siyang pilyo at palainom na binata. Kaya kung sino-sinong babae ang nadidisgrasya niya. Ngunit noong tuluyan na siyang nakabuo ng pamilya, doon na nagsimulang gumuho ang lahat para sa kanya. Hindi basta-basta ang pamilya ng babaeng nabuntis ni Julio. Kaya napilitan siyang maghanap ng trabaho. Ipinasa sa kanya ang buong responsibilidad, hindi lang sa bata, kundi pati na rin sa dalaga. Dahil na rin sa takot niyang makulong kapag siya'y umabot na sa tamang edad. Ang dating pilyo at palainom na si Julio ay ngayon desperadong makahanap ng trabaho. Ngunit dahil sa kanyang dating asal, halos walang gustong tumulong sa kanya sa kanilang lugar. Itinakwil na rin siya ng kanyang mga magulang kaya't wala na siyang ibang maaasahan kundi ang sarili. Pati ang mga dati niyang barkada, tinalikuran na siya. Sa kakatanong-tanong, narating ni Julio ang isang lumang pabrika. Bagamat luma na ito sa paningin, halatang tuloy-tuloy pa rin ang produksyon at may mga empleyado pa rin naglalakad-lakad sa loob. Kaya naman, naglakas loob siyang lumapit sa gwardya at nagbaka sakaling makapasok bilang trabahador. Ngunit laking gulat niya sa unang sinabi ng gwardya. Sigurado ka ba, iho? Wala ka bang ibang mapapasukan? Tanong ng gwardya. Wala na po talaga eh. Baka naman po pwede niyo akong ilapit sa opisina po ninyo. Pakiusap ni Julio. O siya, sige. Sigurado ka ha. Pumasok ka na. Sakto nandyan yung boss namin. Naghahanap yun ng mag-aasikaso ng mga darating na supply tuwing gabi. Sabay turo ng gwardya sa isang maliit na gusali. Kagad namang tumungo si Julio at doon niya nakita ang isang matandang lalaki. Mataba at may kakaibang itsura. Bago ito sa kanyang paningin dahil may pagkawirdo ang pagkakataba nito. Hindi normal, parang hindi pantay ang hubog ng katawan. Nang tumitig ito kay Julio, tila may gumagapos sa kanyang katawan. Kinilabutan siya sa bawat titig ng matanda. Para bang may bigat o lalim na hindi niya mapaliwanag. Kaagad din siyang kinausap ng lalaki at tinanong tungkol sa kanyang sarili. Sa bandang huli, napagkasundo ang papasok na siya kinabukasan ng gabi. Hindi rin maliit ang sahod, kaya naman labis ang tuwa ni Julio. 6 na oras lang ang trabaho at pagbubuhat lang ang kanyang gagawin. Kay dali, kaya't hindi na siya nagdalawang isip. Masaya siyang umuwi sa tinutuluyan nila ni Erica, ang 17 anyos na dalagang nabuntis niya. Nakatira sila sa isang bakanting kubo na ibinigay ng pamilya nito bilang panimula sa kanilang buhay. Gaya ng inaasahan, natuwa rin si Erica sa magandang balita. Buong detalye ay kinuwento ni Julio mula sa gwardya hanggang sa kakaibang boss na kanyang nakausap. Ngunit bigla siyang napatulala nang magtanong si Erica. Pabrika ba ng ano yan? Saka anong supply ba ang ipapaasikaso sa'yo tuwing gabi? Tanong ni Erica. Oo nga no, di ko man lang natanong o nalaman. Ayos, malalaman ko rin naman yan pagkapasok ko. Maraming freezer sa paligid eh. Malamang may kinalaman sa karne o kaya sa yelo. Sambit ni Julio. Sa bagay, baka kaya malaki ang sahod mo dahil karne ang negosyo nila. Laging patok. Basta ha, kapag medyo nakakaipon-ipon na tayo at nalalayuan ka na, magnegosyo na lang tayo dito para hindi ka na lumayo. Paalala ni Erica. May kalayuan kasi ang pabrika mula sa kanila. Kung susumahin, aabot ito ng 6 na kilometro. Bukod pa roon, madilim at masukal ang daan dahil nasa parte ito ng bukid. Kaya naman, hindi maiwasang mag-alala ni Erica. Pero para kay Julio, baliwala ang pagod dahil may pamilya siyang kailangang sustentuhan. Sa mga gabing nagtatrabaho si Julio, tuluyan na niyang kinumpirma na mga karne nga ang dumarating na supply. Kalaunan nalaman din niyang dilata pala ang pangunahing produkto ng pabrika. Maayos naman ang mga unang gabing lumipas, walang aberya. Tahimik ang trabaho at sapat ang kita. Ngunit isang gabi, kinausap siya ng kanilang manager. Isang lalaking may presensyang nakakatindig balahibo. Maitim ang balat nito, sobrang laki ng mga mata,
at palaging nakasuot ng mahabang kasuotan. Balot na balot ang buong katawan mula leeg hanggang mga daliri na para bang may itinatago. Kaya't hindi maiiwasan ang kaba at takot ni Julio nang kausapin siya nito ng masinsinan. Siya nga pala, Julio. Dito ka muna tumira. Kung gusto mo, isama mo na yung asawa mo para hindi ka na nalalayuan sa pagpasok gabi-gabi. Mungkahi ng manager. Sigurado po ba kayo, sir? Nakakahiya naman. Sobra-sobra na po ang sahod ko eh. Pero itatanong ko po muna kay Erica. Malayo kasi ito sa pagamutan. Baka po kasi kung magkasakit siya hindi agad maasikaso. Sagot ni Julio. Ganun ba? Sige, kausapin mo muna siya. Wala namang problema kung buntis ang asawa mo. Wika ng manager. Lumabas si Julio pagkatapos nun at doon niya napansin ng gwardya na nakaupo lamang sa gate at nagbabasa. Kaagad siyang lumapit dito dahil nais niyang makakwentuhan ito. Doon din kasi sa pabrika nakatira ang gwardya, kaya't gusto niyang malaman ang sistema ng pamumuhay doon, lalo na kung sakaling pumayag si Erica. Nang marinig ng gwardya ang plano ni Julio, agad itong nagulat. Hindi maintindihan ni Julio kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng gwardya. Kaya nagtanong siya nang hindi inaalintana ang mga pahiwatig ng lalaki. Ngunit mabilis niyang naisip na malamang may mga panganib na nakatago sa pabrika. Ipinagbigay alam sa kanya ng gwardya na marami na raw kimikal sa pabrika at malayo ito sa bayan. Ang huling sinabi ng gwardya ay nagpatibay ng mga alalahanin ni Julio. Kung manganganak nga si Erica, malamang hindi ito magiging ligtas sa ganitong lugar. Dahil dito, napag-isipan ni Julio na marahil ay mas mabuting siya na lang ang tumira sa pabrika para maiwasan ang anumang komplikasyon na maaaring mangyari. Wala naman siyang ibang masyadong pupuntahan at kailangan niya lang magsakripisyo para sa pamilya. Pinayagan naman siya ng gwardya na tumira doon, ngunit may kondisyon. Inaasahan nitong mananatili siya sa isang kwarto at hindi makikialam sa ibang bahagi ng pabrika. Sa kabila ng lahat, naging malinaw kay Julio na may mga bagay na hindi pa niya ganap na nauunawaan tungkol sa lugar. Ngunit para sa pamilya, handa niyang tanggapin ang lahat ng hirap. Pag-uwi ni Julio ng gabing yon, kaagad niyang ipinaalam kay Erica ang lahat ng nangyari at pumayag naman ito. Basta uuwi siya tuwing linggo. Malaki kasi ang tsansa na tumaas ang posisyon ni Julio at gumanda ang buhay nilang mag-asawa. Sa unang araw ng kanyang trabaho, masaya niyang inayos ang mga gamit sa silid na itinakda para sa kanya sa pabrika. Tuwang-tuwa siya dahil pinayagan siya ng gwardya na doon manirahan. Habang nag-aayos, madami silang napagkwentuhan ng gwardya. Nabanggit nito ang mga mahalagang batas sa pabrika na kailangan sundin. Ayon sa gwardya, istrikto ang mga nakakataas sa kumpanya, kaya't palaging kailangang magbigay galang at makipag-usap ng maayos kung nais niyang makipag-ugnayan sa iba. Mahalaga ding huwag magbanggit ng mga bagay na may kinalaman sa babae. Sa lugar na may buntis o may mga buntis nang hindi naman sigurado ang dahilan. Bawal din siyang lumabas ng pabrika sa 10 oras ng gabi at ipagbawal ang pumasok sa mga freezer kung saan nakalagay ang mga karne dahil hindi raw niya gugustuhing makita ang mga bago at brutal na kalakaran doon. Pang-apat, kapag dumating ang mga magtatadtad ng karne, hindi niya raw dapat titignan sa mata ang mga ito at huwag makikialam hanggat hindi siya kinakausap. At higit sa lahat, ipinagbabawal ng gwardya na ikwento ang tungkol kay Erica o magdala ng anumang litrato o gamit ng asawa sa loob ng pabrika. Malinaw kay Julio ang lahat ng mga paalala ng gwardya kahit na medyo nakakabahala. Inisip na lamang niya na baka talagang may galit sa mga babae ang mga may-ari ng pabrika. Lalo't usap-usapan din doon na wala itong asawa. Isang gabi, habang tumutulong siya sa pagbubuhat ng supply ng mga karne, napansin niya ang loob ng truck na may mga bagay na nakabitin. Hindi siya nagkakamali. Mga karne ang nakabitin doon, ngunit may hugis tao ang mga ito. Agad siyang nanlamig sa kanyang nakita at hindi na gaanong nakatulong sa trabaho. Napansin ito ng isa niyang katrabaho ngunit hindi siya pinansin ng lalaki.
Huwag kang matakot, Toy. Ganyan din ako nung una. Inahing baboy kasi yan kaya malaki. Akala mo tao, no? Wika ng katrabaho ni Julio sabay ngisi. Napatawa na lang si Julio at nagpatuloy sa pagbubuhat ng mga karne. Ngunit hindi pa rin siya matatahimik. Hindi nawala sa kanya ang panlalamig at ang matinding duda sa nakita. Patuloy niya ang trabaho. Ngunit matapos ang ilang oras, mas pinili niyang hindi muna bumalik sa tinutuluyan at magmasid na lamang sa paligid dahil inaatake siya ng matinding kuryosidad. Naghanap siya ng isang sulok kung saan siya makakapagtago at doon pinapanood ang ibang mga trabahador na abala sa kanilang mga gawain. Habang nagmamasid, napansin niya ang driver ng truck na may mga namumulang mata. Tinitigan niya ito ng mabuti, baka nagkakamali lang siya. Ngunit hindi, kitang-kita talaga niya kung paano nanlilisik ang mga mata ng driver habang tinitignan ang mga karne na binubuhat ng mga trabahador. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang amo na si Canora. Takang-taka pa rin siya sa anyo nito. Matanda na ngunit nananatiling sobrang mataba. Ngunit ang mas lalong nagpayanig sa kanyang damdamin ay nang masipat niya ang kabilang braso nito. Mabalahibo, tila hindi sa tao. Halos maihina siya sa kanyang salawal sa mga nakita. Kaya naman, agad niyang ikinubli ang sarili. Sa mga sandaling yun, batid ni Julio na hindi ordinaryong tao ang mga nilalang sa kanyang harapan. Aswang, iyon lang ang tanging pumasok sa kanyang isipan. Tumagal ng ilang minuto ang kanyang pagtatago. Nang makalabas na siya sa likod ng gusali, agad siyang tumakbo pabalik sa tinutuluyan at hinanap ang gwardya. Naabutan niya ito sa labas, kalmado at nagkakape. Tila ba'y alam na nito ang mga tanong na kanyang daladala. Paglapit pa lang ni Julio, ay ramdam na ng gwardya ang takot sa kanyang muka. Nanginginig ang kanyang katawan at nanlalambot ang tuhod sa kaba. Hindi niya na kinakailangan magsalita ng marami. Sa tingin pa lang ng gwardya, alam na nito ang sagot. Alam ng gwardya na nakita na ni Julio ang hindi dapat. Dahil doon, ipinaliwanag niya na hindi na maaaring basta-basta na lang itong umalis. Kapag bigla siyang nawala, mapapansin ng mga nilalang sa loob at posibleng siya'y pag-initan. Pinayuhan siya ng gwardya na manatiling kalmado. Hindi raw siya gagalawin basta't hindi siya makikialam. Noon daw ay ganoon din siya. Takot na takot sa simula. Pero natutong mamuhay sa paligid ng mga nilalang na iyon. Ngunit si Julio, punong-puno ng takot. Nanginginig habang iniisip ang lahat ng kanyang nakita. Hindi niya matanggap na mas pipiliin pa niyang magbuhat sa palengke ng maliit na kita kaysa manatili sa pabrikang iyon na napaliligiran ng mga nilalang na hindi tao. Tahimik na ipiniliwanag ng gwardya ang totoo. Oo, may laman talampakan ang mga hinala ni Julio. Totoong hindi ordinaryong karne ang ibinababa sa truck. Karne ito ng tao. Ngunit hindi raw ito galing sa kung saan-saan. Ang mga bangkay ay mga kriminal mula sa ibang bansa. Mga pinatawan ng kamatayan at ibinenta sa mga nilalang na sangkot sa kanibalismo at itinatagong industriya ng karne ng tao. Dagdag pa ng gwardya, kalahati ng mga empleyado sa pabrika ay mga aswang. Ngunit binigyan diin din niya na hindi siya kabilang sa kanila. Nagpayo ito kay Julio na manatiling magtiis at huwag makialam. Mataas naman daw ang mga sahod, sapat para maitaguyod ang kanyang mag-ina. Isa pa lamang ito sa mga bagay na ayaw pa niyang masaksihan sa hinaharap. Kaya ngayon pa lang sinasabi sa kanya na gwardya, magdasal siya para mapanatag ang kanyang loob. Pumasok na rin kaagad si Julio sa loob ng kanilang silida at nagtulakbong ng kumot. Muntik na siyang tuluyang magdesisyong umalis, ngunit pinigilan siya ng isang tanong sa kanyang isipan. Kung talaga mapanganib ang mga aswang sa pabrika, bakit si kuya sa ilang dekada ng gwardya roon ay buhay pa? Gayunpaman, dala ng kanyang kabataan at kakulangan sa karanasan, para siyang isang kawawang sisiw na nanginginig sa takot sa gitna ng kadiliman.
Hindi siya mapakali sa kanyang hinihigaan. Patuloy sa pag-ikot ang kanyang isipan. Hindi maalis-alis ang mga imahe ng mga nakita niyang karne na hugis tao at ang mga matang pula ng driver, pati na rin ang misteryosong katawan ni Canora. Ilang linggo na rin pala siyang nakikisama sa mga nilalang na matagal na niyang naririnig lamang sa mga kwento ng matatanda. Ngayon kasama na niya sa iisang lugar. Ang tanging nakakapagpakalma sa kanya ay ang presensya ni Canor. Ang tanging tao o umaasang tao na nagsisilbing gabay sa gitna ng kagubatan ng mga nilalang na hindi niya kailanman inaakalang totoo. Kinabukasan hindi nagkaroon ng lakas si Julio para bumangon at kumuha ng pagkain sa kantina ng mga empleyado. Naglalaro sa kanyang isipan ang matinding pag-aalala. Baka karne ng tao ang inihahain doon at baka nga sa hindi niya namamalayang pagkakataon ay nakakain na siya nito. Paulit-ulit ang tanong sa kanyang utak. Nagsasanga-sanga ang takot at pagkasuklama. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kanyang mga hinala, muling lumapit ang gwardya sa kanya sa mahinahong paliwanag nito. Sinabi nitong pagkain ng totoong tao ang hinahain sa kantina. Hindi naman daw lahat ng empleyado ay alam ang madilim na sikreto ng pabrika at mas lalong ayaw ng kanilang amo na mabunyag ang lahat. Kaya naman sinisiguro nilang ligtas at maayos ang mga pagkain hinahanda roon. Dahil sa paliwanag ng gwardya, kahit labag sa kanyang kalooban, hindi na rin nakatiis si Julio. Sa huli napilitan na rin siyang bumangon at kumuha ng pagkain kahit kalahating duda pa rin ang laman ng kanyang dibdib. Habang pumipila, hindi maiwasan ni Julio ang mapatingin sa mga taong nasa paligid niya. Lahat ay tila normal, mga empleyadong masiglang kumakain, nagkukwentuhan at abala sa kani-kanilang mundo. Pilit niyang tinutukoy kung sino sa kanila ang aswang, ngunit hirap na hirap siya. Sa panlabas, wala kang makikitang kakaiba. Lahat sila mukha lamang karaniwang tao. Matapos makuha ang kanyang pagkain, pinili niyang umupo mag-isa sa isang sulok ng kantina. Ilang saglit pa, may isang empleyado ang tumabi sa kanya. Nagpakilala itong si Mike. Halatang kaedad lamang niya, bata pa rin ang tintig at kilos. Sa gitna ng simpleng pagpapakilala, nalaman niyang 3 taon nang nagtatrabaho si Mike sa pabrika. Mas matagal ng kaunti kumpara sa kanya. Doon nagsimula ang usapan nila. Tinangka ni Julio na humugot ng kahit kaunting impormasyon mula kay Mike. Umaasang baka may masabi ito na makakatulong sa kanya sa pangunawa niya sa kakaibang kalakaran ng pabrika. Ngunit sa bawat salita ni Mike, wala itong pinapakitang alinlangan o kahit anong palatandaan na may alam ito sa ginagawang kalokohan sa gabi. Para bang isa lamang itong masayahing trabahador na walang ibang hangarin kundi kumita ng maayos at makisama. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pinilit ni Julio na makisabay daloy ng usapan at pansamantalang limutin ang kababalaghang kanyang nadiskubre. Habang kumakain si Julio ay biglang nagsalita si Mike. May halong kumpiyansa sa tono nito. Ipinahiwatig nitong nakita siya kagabi at malinaw sa mga salita nito na alam na niya ang nalaman ni Julio. Hindi rin ito nagpakita ng takot. Sa halip ay tila sanay na ito sa kababalaghan sa pabrika. Ibinahagi pa nitong pareho lang sila ng dahilan kung bakit napilitang pumasok. Parehong nagkapamilya ng maaga. Parehong nangangailangan ng malaking sahod. Sa usapan nilang dalawa, lumitaw na hindi rin aswang si Mike. Isa lamang siyang ordinaryong trabahador na natutong tanggapin ang katotohanan sa lugar. Inamin nito na nasaksihan din niya ang nakakakilabot ng mga anyo noong una siyang pumasok. At swerte daw ni Julio na hindi siya nahuli sa paninilip kagabi. Dahil kung natukoy siya habang ang mga aswang ay nasa tunay nilang anyo, tiyak ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, ipinakita ni Mike ang kanyang kabaitan. Hindi man sila matagal na magkakilala, pinili nitong wag isumbong si Julio. Pinaalalahanan niya pa ito na ligtas kumain sa kantinang iyon dahil para lamang iyon sa mga taong tulad nila. May hiwalay na kantina ang mga aswang
at kailanman ay hindi raw ito dapat lapitan ng isa sa tulad nila. Magandang samahan ang nabuo nila Mike. Naging matalik silang magkaibigan habang nagsisilbing tatay-tatayan sina Ruben at unti-unti na ring nasanay si Julio sa sitwasyon sa pabrika. Ngunit hindi naman niya muling nakita sa anyo ng aswang ang mga nakita niya noon. Dumating ang araw ng kapanganakan ni Erica. Binigyan si Julio ng 1 buwang pahinga upang maalagaan ang kanyang sanggol at asawa. Masaya naman siyang makasama ang kanyang mag-ina, lalo na't lalaki ang kanilang anak. Doon din unti-unti nga nagpaparamdam sa kanya ang kanyang mga magulang na dating tumakwil sa kanya. At dahil napatawad na niya ang mga ito, hinayaan na lang niyang basta na lamang silang bumalik sa kanyang buhay. Magkakaroon ng kaarawan ang ama ni Julio at sila ni Erica ay imbitado. Hindi naman nila matanggihan kaya sa pagsapit ng araw na yon ay inagahan nilang pumunta sa tahanan ng mga magulang ni Julio upang makatulong sa paghahanda. Noong malapit na sila sa tahanan ay napansin ni Julio ang isang pamilyar na truck. Kitang-kita niya na doon galing ang mga karneng ipinasok sa tahanan ng kanyang ama na magsisilbing putahe sa kaarawan nito. Pinili niyang wag muna silang dumiretso dahil sigurado makikilala siya ng driver. Kaya naman noong makaalis na ang sasakyan, saka lamang sila nakapasok ni Erica at ng kanyang sanggol. Masaya silang binati ng kanyang ama at tinanggap sa tahanan nito. Masayang-masaya pa nitong ibinibida ang binili nitong karne ng baka sa murang halaga. Nakaramdaman naman ng pandidiri si Julio dahil sa tagal niya nasa pabrika. Alam niya ang pagkakaiba ng bulok at preskong karne ng hayop at karne ng tao. Kitang-kita niya. Pabulok na ang karne, ngunit tila hindi ito nakikita ng mga taong nasa paligid niya sa hindi malamang dahilan. Nais man niyang sabihin ang totoo, pinili niyang manahimik dahil mahigpit ang bilin sa kanya ni Ruben na kung anong meron sa pabrika ay sa pabrika lamang. Kinausap niya si Erica na huwag kakain dahil masebo raw ito at hindi nakakaganda sa isang bagong panganak. Kaagad naman itong naniwala. Lumipas ang kaarawan ng kanilang ama at ang kinatay na manok lamang sa kanilang harapan ang nilantakan nilang mag-asawa. Kinabukasan namimilipit sa sakit ng tiyan ang ama ni Julio sa hindi malamang dahilan. Nabalitaan nilang ganoon din ang mga nakainuman nito na kumain ng putahe ng baka. May mga nagsasabing nagsuka sila ng uod na siyang nagpabagabag sa lahat. Hindi naman nila kaya magpadoktor kaagad kaya sa albularyo nila inilapit ang ama ni Julio. Sinabi ng albularyo na bulok na karne at inuud na ang karne na kanilang kinain. Samantalang sa mata ni Julio ay pabulok pa lamang at sa mata naman ng kanyang pamilya ay presko pa ito. Ayon sa albularyo, baka naman kagagawan ito ng sabulag ng aswang na may negosyong karnihan at nais lamang manlamang ng kapwa. Tansya raw ng albularyo ay mag-iisang taon na ang karne na kinain nila. Galit na galit ang kanyang ama at napamura pa. Gumaan naman ang pakiramdam nito matapos painumin ng tubig na binulungan ng albularyo. Awang-awa si Julio pero hindi siya pwedeng sumabog at isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman dahil maaaring ikapahamak ito ng buong angkan niya. Bagamat may bagabag, mas pinili niyang maiging itikom ang bibig at bumalik na lang muli sa trabaho. Sa kanyang pagbabalik, bumungad sa kanya ang kanyang amo na nag-aabot ng malaking pera habang nakangisi. Hindi alam ni Julio kung para saan ito pero pilit itong iniaabot sa kanya ng kanyang amo. Sa takot na maging gulo pa, tinanggap na lamang niya at nagpasalamat. Sinabi lamang ng kanyang amo na simbolo raw ito ng pagtitiwala sa kanya. Mula noon hindi na pinagbabawalan si Julio na pumasok sa planta ng karne kahit anong oras. Parang malaya nang ipinapakita sa kanya ang buong kalakaran ng negosyo ng kanyang amo. Pati na ang mga karumal-dumal sa pabrika. Unti-unti ring lumaki ang perang dumarating sa kanya. Sa puntong iyon, nakapagpatayo na siya ng konkretong bahay para kay Erica at ng isang maliit na negosyo
na kanyang pinagkakabalahan habang siya ay nasa trabaho. Isang gabi, niyaya ni Mike si Julio na pasukin ang malamig na kwarto. Nagyayelo kung saan naroroon ang mga karne. Noong una ay kabado pa si Julio pero wala siyang magawa. Parte iyon ng kanilang trabaho. Napag-utusan kasi silang magbuhat ng mga karne. Pigil hininga nga. Pumasok si Julio sa silida. Kaliwat kanan ay puro nakasabit na karne na may iba't ibang hugis. Ngunit mas tumatak sa kanya ang isang kwarto na kanilang nadaanan, kung saan higit sa 20 ang mga taong nagyayelo na dilat pa ang mga mata. Mga bata na tila ibang lahi dahil sa iba't ibang itsura. Tingnan mo, Julio, nakakaawa no? Pero pag inilam mo kung anong klaseng krimen ang ginawa ng mga yan para mapunta dyan, ewan ko lang kung maawa ka pa. Buhay pa yan, sabi ni boss. Kakalagay lang daw yan kanina. Kwento ni Mike. Hindi naman naawang nararamdaman ko eh. Natatakot ako. Paniguradong mamaya, nakasabit na rin yung mga yan dito. Kapag ka pinaghihiwa-hiwa na yan. Sagot ni Julio. Anong hiwa? May nakikita ka bang panghihiwa? Mano-manong binabalatan niya ng mga aswang dito. Kala mo ba? Kaya nga lumayaman tayo dito eh. Kasi walang puhunan si boss. Banat pa ni Mike. Ewan ko sa'yo. At nagagawa mo pang magbiro ng ganito sa sitwasyon natin. Sagot ni Julio. Naputo lang kanilang usapan nang may marinig silang papasok sa silida. Doon tumambad sa kanila ang isang napakalaking mabalahibong nilalang na may malahalimaw na mukha at duguan. May karga-kargang bangkay ng isang lalaking wala ng ulo at tumatagas pa sa pinagputulan nito ang preskong dugo. Huwag kang maingay, Julio. Pag nasaan yung aswang sila, hindi sila nakakakilala. Sabi ni Mike. Tila nagyelo sa kinatatayuan si Julio sa sobrang pagkabigla at takot. 5 tipa lamang ang pagitan nila ng aswang na nasa harapan nila. Kitang-kita niya ang paglalaway nito may kasamang dugo. Tila ito rin ang lumantak sa pugot na ulo ng katawan na pasan-pasan nito. Hindi pa man sila nakakabawi sa kaba ay may kasunod pang nangyari. Tila nabigla si Julio sa pag-angat ng kanyang mga mata at nakatagpo siya ng isang napakalaking nilalang na nakasabit na karne ng tao. Mga piraso ng katawan ng isang lalaki na walang ulo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang iniisip niyang pabrika ay isang impyerno, isang lugar ng pighati at kadiliman na hindi niya kayang tanggapin. Tinutok ni Mike ang kanyang mata sa aswang, matalim na nagmamasida. Kailangan mo maging tahimik, Julio. Ipakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo kayang isipin. Kung ayaw mo maging bahagi ng pagkakabiktima ng mga to, kailangan mo umalis. Huwag mong gawing buhay na impyerno ang buhay mo dito. Bulong ni Mike. Tila nawala sa kanyang pandinig ang mga boses ni Mike habang tumataas ang kaba sa dibdib ni Julio. Sa harap nila, ang aswang ay matalim na naglalaway at ang katawan ng lalaking bitin ang ulo ay naputol na. Dumaloy ang dugo. Nakatingin sa kanila ang aswang na parang gustong magtangkang sumugod at si Mike ay nagtakip ng katawan sa likod ni Julio upang bigyan siya ng pagkakataon na makatakbo. Ngunit hindi natapos doon. Bigla nilang narinig ang isang nakakatakot na tunog mula sa isang kanto. Isang putok ng puting liwanag ang sumabog sa ilalim ng kwarto. At ang lahat ng karne ng tao na nakasabit sa paligid ay parang nagising at gumalaw. Ang mga katawan na mukhang mga patay na ay nagsimulang magbago ng itsura. Lumaki at nagsisimulang magbukas ang mga mata. At mula sa kanilang bibig, dumaloy ang mga uod at dugo. Gamit ang kanilang mga mahahabang pangila, isang huling pagtatangka ng pag-atake ang ginawa ng aswang. Tinutukan ni Mike si Julio at matinding binulong anga. Julio, huwag kang magdadalawang isip. Kung gusto mong iligtas ang buhay mo at ng pamilya mo, lumayas ka na. Ang pabrikang to ay hindi bagay para sa tulad mo. Iwasan mo sila.
Matapos ang saglit na pagninilay-nilay, kinuha ni Julio ang pagkakataon. Tumakbo sila papalabas ng kwarto. Habang tumatakbo sila, naramdaman ni Julio ang pagbigat ng kanyang katawan. Ang bawat hakbang ay puno ng takot at pagdududa. Ang bawat tunog ng kasunod nilang aswang ay nagpapadagdag sa takot na kanilang nararamdaman. Hindi na siya sigurado kung makakaligtas pa siya o baka ito na ang magtulak sa kanya sa hindi ka nais-nais na kahihinatnan. Pagdating nila sa isang pinto na patungong labas, nagtakbuhan na sila ng mabilis at nang tuluyan nilang marating ang pinto, narinig ni Julio ang isang huling sigaw ni Mike mula sa loob ng pabrika. "Pumunta ka na, Julio! Labanan mo ang takot mo!" Hindi na nag-atubili si Julio habang ang pabrika ay naging isang impyerno ng mga nilalang. Naiwan siya sa harap ng pinto. Patuloy na tumatakbo palayo sa lahat ng nakakatakot at nagmumurang kalokohan ng mga aswang. Alam niyang hindi niya na kayang balikan ang pabrika. Alam niyang wala nang puwang ang mga ganitong uri ng negosyo sa buhay niya. At ang unang hakbang papalayo sa pabrika ay simula ng kanyang bagong buhay. Hindi siya pwedeng manatili doon na patuloy na binabayaran ng masamang kapalaran at kasalanan. Sa mga susunod na araw, nagdesisyon si Julio na tapusin na ang lahat. Ang pagtalikod sa pabrika ng aswang ay hindi lamang pag-iwas sa panganib, kundi isang hakbang patungo sa bagong buhay. Maghahanap siya ng ibang trabaho at sa huli, magtutuon siya ng pansin sa pagbuo ng mas mabuting buhay para kay Erica at ang kanilang anak. Hindi na muling bumalik si Julio sa pabrika. Ang mga tanawin ng aswang at ang madugong karne ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Isang nakaraan na nagsisilbing isang malupit na aral para sa kanya. Tulad ng sinabi ni Mike, siya ay lumabas sa pabrika at hindi na muling babalik. Ang tunay na kalayaan ay makakamtan lamang kapag natutunan mong iwanan ang mga bagay na naglalagay sa iyo sa panganib at masama. At dito na po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.